Yes guys, hello, it's me again, Alicia nyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong Barbie. Na joke lang. Panibagong video, syempre. Barbie, sabi ko na. Sabi ko na, Barbie. Barbie, sabi ko na. Sabi ko na, Barbie. So, baka kailangan ko nang ibalik yung ganong concept ng pagba-vlog natin. Diba? Yung may pa-Barbie effect. Diba? Para maasahan natin lalo ang mga didilis. Alright, mga minamahal. Eto, sige, pag-usapan natin. Nagsalita si President Bongbong Marcos. Ang sabi ni PBBM kahapon, kung hindi lamang daw siya presidente, abay sasama daw po siya sa rally tungkol nga po dito sa korupsyon. Lakas mong asar, no? Sige lang, PBBM, barbihin mo sila. I mean, sige lang. Tama yan, asarin mo sila. Di ba, para sampal sa kanilang pagmumuka. Di ba, na ayaw nila sa korupsyon? At ganun din naman ang ating presidente. Yun nga lang, presidente siya ngayon. Alam nga naman, i-rally niya yung sarili niya. Diba? Alright, sabi dito ni PBBM, Marcos on protest action versus corruption. If I wasn't president, I might be out in the street with them. Ay, baka mamaya magulat tayo, no? Parang ganito yung senaryo. Oh, Marcos resign! Marcos resign! Tapos magugulat tayo, nandyan pala si Baby M. Nandyan pala si President Bongbong Marcos, kasama natin na nagre-resign din, no? Resign. Diba mga minamahal? Pero ang tanong, sino nga ba yung totoong mayroong gumawa, mayroong ginawang korupsyon sa kanyang panahon? Hindi ba't kung ako yung tatanungin ninyo at sa inyong napapansin, hindi ba't yung madaming ghost and flood control project? Kanino bang admin yung madaming ghost and flood control projects anomalies? Walang iba. Siyempre, panahon ni, panahon ni Diggs. Diba? Kaya, napaka-ironic naman ng mga DDS na magsisigaw sila sa kanto, mayroong dalang mga placards, iiwan nila yung mga hugasin nila sa bahay nila, iiwan nila yung mga gawain nila sa bahay nila, yung mga anak nila sa bahay nila, iiwan nila mismo yung tahanan nila para pumunta dyan sa EDSA, magngangawa, magrarally, tapos at the end of the day, ginamit lang sila ng mga politiko. Kasi, kunyari, mautod ang imo tiil. Oo, ang imo si Kimawakay. Diba? Ay, hindi nakakaalam nun, no? Ano yan, waray nun yun. Sa madaling sabi, pag masira, mabali, yung paa mo, yung kamay mo, magkabali-bali ka, masira mukha mo, sa tingin mo, kabiyan ng politiko? Hindi. Bakit? Sasabihin yan sa'yo, sinabi ko bang pumunta ka? Sinabi ko bang sumama ka? Diba wala? So at the end of the day, kayo yung kawawa kasi kayo yung nagamit. Pero beside, ito yung nakakatawa. Habang sumisigaw sila ng Marcos resign, Marcos bangag, resign, rally, ganyan-ganyan, hindi nyo ba napapansin na habang sumisigaw kayo ng resign PBBM, mas lalong nadidiin sa korupsyon itong sila Sara Duterte. Tingnan ninyo si Sara, diba? Yung impeachment niya, hindi siya makasagot kung saan dinala yung confidential funds. Itong kanyang ama nandun sa International Criminal Court. Diba? Hindi nyo ba naiisip na habang sumisigaw kayo ng Marcos resign, mas lalong tumitibay ang ebidensya dito sa mga Duterte na sila yung corrupt, yung may natanggap na malaking kickback, at kung ano-ano pa. Diba? Na pera galing sa kaban ng bayan. Kumaga, habang nag-iingay kayo, parang mas nilalaglag ninyo ang patron ninyo. Diba? Kumbaga sa madaling sabi, maawa naman kayo. Oo. Diba? Kung hindi ka, alam niyo yung nahuhuli ang isda sa bunganga. Kung hindi kayo pumutak, hindi sana nadadama itong mga to. Kasalanan din ninyo yan eh. Diba? Sabi ng ating kaibigan,
Mima, ito yung napaka-ironic sa mga DDS. Sumisigaw sila ng kontra laban sa korupsyon. Pero teka, sinong admin ba ang literal na binahan ng Ghost Project? Mga flood control na hanggang drawing, 'di ba? At puro kickback dito, kickback doon. 'Di ba panahon ni Tatay Digong yun? Oy, nagtatay pa yung lola ninyo. Wait lang, sinisipon tayo mga minamahal. Siga-siga din. Baka mamaya lumabas yung sipon natin sa vlog. 'Di ba? May sipon tayo, kaya medyo lumalabas yung luha natin. Masensyahan nyo na mga minamahal. Ito, punas natin sa mga DDS. Oh, shit. Diba? Pansinin ninyo, hindi din naka-lipstick ngayon si Mima. Kasi wala, sinisipon nga tayo. Oh, pahig sa mga DDS. Kasi mukha silang mga bakterya eh. O, ito pa. Dami ninyo, ito pa. Dami ninyo yung sipon ko. Mga punyeta kayo. Okay, sabi ng ating kaibigan, hindi ba sila nahiya? Sino bang admin ang literal na binahan ng project, flood control, at hanggang drawing at kickback? Kickback doon. Di ba panahon ni Tatay Digong yun? Pero ngayon, kayo ang pinakamalakas mag-igay as if wala kayong batid, wala kayong bahid. Parang kayo yung lasing na sumisigaw na tigil alak habang may dala pang bote. Actually, totoo. Mga minamahal, parang ang taas ng double standard nila, no? O may nag-comment pa nga dito na ating kaibigan. O, sabi naman ni Mel, ang sarap lang panoodin ng rally nila dito, rally nila doon. Pero sa totoo lang, wala kayong panalo kasi bawat sigaw ninyo, mas lalong lumalabas kung gaano kayo ka-bitter. Oh, na wala kayong hawak na poder, kaya kahit mag-walk out kayo, magka-dirit kayo sa kalsada, sa dulo, wala rin. Ang difference, si PBBM is steady lang, nakangiti. Tapos sinasabi pa, kung hindi ako presidente, baka kasama ko kayo. O, ibig sabihin, ang tawag daw dyan, mic drop. Actually, totoo ha. Medyo masakit yan sa part ng mga DDS na parang unbothered. Diba? Itong si President Bongbong Marcos sa kanilang ginagawa. Well, kung sa bagay, yung rally naman nila noon, diba? Yung Marcos resign. Unbothered din naman doon si President Bongbong Marcos. Kaya galit na galit sila, gigil na gigil. To the point na pinapalabas nila, nagdudroga daw ang ating presidente, even hindi naman. Pansinin ninyo. Kaya, habang hindi nababothered, habang unbothered, itong ating presidente, gigil na sila. Diba? What if, paano pa kaya pag nagsalita na yan? Pinatulan kayo. Baka mamaya mag-isay na kayo. Diba? Baka mamaya kumanta na lang kayo ng Barbie. Diba mga minamahal? Pero reality check lang tayo Ang protest ng mga DDS ngayon laban kay President Bongbong Marcos, para lang talaga silang literal na naglakad sa ulan ng walang dalang, para lang silang naglakad sa ulan ng walang dalang payong. Kumbaga, basang-basa sila sa lamig. Parang mga basang sisiw, naggamit na gamit. 'Di ba? At kinukumbinsi ang kanilang mga sarili na ganito tayo ang bida dito, pero at the end of the day, habang sumisigaw sila mga minamahal, mas nakikita ng mamamayan Pilipino kung gaano sila kadesperado. 'Di ba? Nakikita ng buong mundo kung gaano sila katuta at katanga. 'Di ba? Ngayon, ito lang yung pinakatanong natin. Ano ba yung wait lang Sino ba yung gusto nyong ipalit? Si Sara? Si Sara Duterte? Tanong lang, ipapalit ninyo yung taong laging naglalamyerda sa ibang bansa, laging wala dito sa bansang Pilipinas? Yun ba yung gusto nyong ipalit dito na maging presidente? Come on, hindi niya nga masagot kung saan dinala ang confidential funds, di ba? Oh, by the way, usapang corruption tayo. Oh, yung bansang Pilipinas kasi, mga minamahal, talagang yan may halong hindi maganda di ba, na trabaho. Nag-i-illegal din yung ibang mga ibang nasa kapulungan ng gobyerno, kagaya ni Sara, allegedly. Di ba, may mga confidential funds. Kung hindi ka man lalamang, paano ka makakakuha ng budget? Ngayon, tingnan natin yung ginagawa ng House of Representatives tapos dito sa ginagawa ng ating presidente. 'Di ba same concept lang, nakikipaglaban sila sa corruption. Tingnan niyo nga itong si President Bongbong Marcos. 'Di ba? Kung hindi nga lang daw siya presidente, baka sumama na daw siya sa rally. Ngayon, ito namang House of Representatives, baka labanan ng corruption. Ano yung ginagawa nila? Pinupush through nila ang
ang open bycam. Bakit open bycam? Para maging transparent sa mamamayang Pilipino ang budget, ang tax, ang pondo, 'di ba? Ng mamamayang Pilipino. Pasensya na guys ha. Please excuse my voice. I'm having a tough days na kung saan 2 days na akong sinisipon. Hindi naman inuubo, sinisipon lang. To the point na nagluluha-luha na yung mata ko. Tingnan ninyo, meron na akong sunglass ngayon. Kasi ano na siya, hindi na siya mapigilan guys. Pero still cute pa din tayo kahit pa paano. Hindi na nga ako nag-lipstick eh. Diba? So, sa panahon naman, mga minamahal, kung magkakaroon tayo ng contrast and comparison also, sa panahon ni former President Duterte, wala, puro daldal lang sila tungkol sa corruption, diba? Pero wala naman talaga silang ginawa, which is yan yung totoo. Sa halip, ang nangyari, imbes na gawa ng solusyon, mas lalo pang lumala lalo. Ngayon, sa panahon naman ng ating presidente, sa kanyang pamumuno, mayroong concrete na reforms, di ba? O katulad ng Independent Commission, o tapos sa lower chamber, infrastructure and open bycam, di ba? So makikita ninyo na they are not talking about slogans anymore. Kumbaga ang ginagawa nila, they are taking the actual system. O yung Independent Commission for Infrastructure, open bycam, equals to civil society, media, and people involved in the budget process. So yan po yung sinasabi ko sa inyong totoong good and actual governance. Ito kasi mga DDS trolls na to, mga minamahal, itong mga fake news peddlers na to, 'di ba? Kumbaga mayroon silang pinapakalat na na iisang klaseng narrative na tinatry nila na ipinta ay they are against the corruption. Pero sa totoo, 'di ba, wala naman silang pruweba na against sila sa corruption dahil in the first place, yung sinusuportahan nila is the real corrupt public official. Eh, tignan ninyo sa panahon ni Digong, walang malaking isda na nahuli. Sige nga, sino yung malaking isda na nahuli sa panahon ni Digong? Si Michael Yang nahuli ba? Wala, diba? So, walang isda ang nahuli. So, sa madaling sabi, walang nakaw sa kaban ng bayan ang naiuwi sa panahon ni former President Duterte. And guess what? Yung kanyang mga anak nakakuha pa mismo ng limpak-limpak na salapi galing sa confidential funds. O, katulad ni Basti Duterte, ni Pulong, may 51 billion. 'Di ba? Hindi niya nga ma-explain ng maayos kung saan niya dinala. And also, hindi lang pamilya ang nakakakuha ng kickbacks dito. Pati na din yung kanyang mga kaibigan. O katulad na lamang ni Senator Bongo, which is yung kanilang kampanya na CLTG. Nakipag-partner sa mga contractor na ngayon ay under fire. 'Di ba? Diskaya and Friends. So, sa mga hindi din po nakakaalam, si FPRRD naman po, before, 'di ba, ang nagbuo ng PAAC under Belgica. Pero ngayon, ano yung nangyari? Puro lang dakdak, puro lang daldal, wala namang napala, walang nakulong. Nandito na naman tayo sa sipod-sipod, no? Sorry guys, I'm having a tough days, kaya tingnan ninyo, sinasayaw ko na lang para mabawasan yung problema ko kasi lahat tayo ay nag-undergo sa depression, ganyan. Kaya mas pinipili ko na lang nakausapin kayo kaysa naman sa magmukmuk at umiyak ako dito habang meron akong sakit. So, sa madaling sabi, sa panahon ni former President Duterte, more on propaganda lang talaga sila. Kumbaga pure smokes and mirrors. Pero walang, walang literally na variety show na merong nagiging accountable. Diba? Walang nagiging accountable sa mga corruption, mga minamahal. Mula sa Parmali scandals, hanggang sa pandemic corruption issues, sa Balampaya scandals, sa DepEd corruption, hanggang sa DPWH corruption, confidential funds, walang napakulong ang administrasyon ni former President Duterte. Wala siya naging hakbang para mapigil ang corruption sa panahon niya. Although inamin niya na there's a huge corruption, 'di ba? Mayroong corruption sa panahon niya.
Pero hindi niya naman ginawa ng solusyon, hindi niya naman tinrabaho, walang reforms, di ba? Wala tayong nakitang changes. So, sa madaling sabi, 'di ba? Hinuhubog lang nila ang mamamayang Pilipino na galitin ang Pilipino ngayon sa panibagong admin kasi ano sila tawag dito bitter sila, 'di ba? Kasi ang ating presidente ngayon, tingnan ninyo, merong tinatawag na independent sa mga pinapaimbestigahan tulad ng DPWH na suportado naman ng House of Representatives. Hindi lang ito yung kinds ng ng perfume, ng pampabango, kundi ito ang ginagawa ng ating presidente ay paghuli po sa mga corrupt na public official. Yung open bycam naman po ng House of Representatives, 'di ba? First time in the recent memory ng civil society observers ay bahagi ng bycam budget talks, which is pinag-uusapan din doon yung transparency na hindi lang sa salita, syempre, kundi din sa gawa. 'Di ba mga minamahal? So ngayon, kung meron pong pagkakaiba itong mga Duterte, una dyan, hindi sinasalo-salo ang pondo, hindi minamadali ang mga hearings, at hindi inaalis ang taong bayan sa usapan. Kaya nga napaka-open ng ating government, di ba? Every time na may nag-hearing, hindi kagaya ng panahon ng mga Duterte, puro lang complaints, wala namang nilinis, di ba? Hindi rin nila maipaliwanag yung 51 billion. Ito namang si Sara Duterte, sobrang daming questionabling pondo sa kanyang mga paggasta mula nung mayor siya hanggang sa naging vice-presidente. Si Bongo nakipag-partner sa mga kontraktor, di ba? O si Belhica paak. O pero walang silbi, walang action. So sa madaling salita, minamahal, sa madaling salita, yung mga sumisigaw na corruption noon, sila yung mga tunay na walang tawag dito, sila yung tunay na mayroong bahid. 'Di ba? Ayaw nyo ng corruption pero kayo yung totoong mayroong issue sa corruption. Sa madaling salita, yung mga sumisigaw ng corruption na yan, may bahid na. 'Di ba? Habang si PBBM at itong si Speaker Martin Romualdez gumagawa ng real and truth reform for transparency. Habang yung mga DDS ngayon ay abala sa pagpapanggap, abala sa pagpanloloko, kaya mga minamahal, huwag kayong magpapaloko, huwag kayong magpapabudol, huwag kayong magpapa-fake news, di ba? Stay with the proof and stay updated dito nga po sa ating government. Alright, mga minamahal, kayo, ano yung masasabi ninyo? So, yeah. It's me again, Alicia nyo, mga minamahal. Nagbabalik muli para sa ating, panibagong video. Ingat at maraming salamat, mga kababayan.